Dito ba masakit, baby? Oh, kiss mo Inutin mo lang. Ikaw, kunyari ka lang, gusto mo lang makiss kita eh. Anong kababuyan yung pinaggagawa niyo dito sa pamamahay ko? Sa mismong pamamahay natin, Renz? Sorry. Nagsiselos ka ba? Pasensya ko na ha. Ikaw, ha? Ugali mo bang manira ng pamilya? Actually, Kikita mo, buntis ako. Akala ko ba nagpa-check up ka? Ba't umuwi ka agad? Kaya pala di mo ako sinamahan. Busy ka, makipaglampungan sa kirida mo. wait lang girl. Nagkakamali ka. Hindi ako kirida at hindi ako... Ang tawag sa'yo! Ako na ang bagong mahal ng asawa mo. Maliwanag? Mahal, kahit kailan, kabit ka lang. Hindi ka magiging legal. Babe, At ikaw, Renz, ano? Hindi ka lang nakakascore dahil buntis ako? Naghanap ka kaagad? Ganyan ka ba kakate? Ginusto ko bang mabuntis ka? Ikaw may gusto niyan, di ba? Sabi ko ayoko magkaanak sa'yo. Ikaw naman tong atat na atat magkaroon ng lahi sa akin para ano? Para makuha mo yung ibang yaman ko. I wonder why. Ayaw mo na sa kanya. Masyadong matalak. Dalawa ba yung bibig mo? Pwede ba? Paki-explain dyan sa magiging ex-wife mo kung gaano mo ako kamahal, kung gaano mo ako kailangan. Grabe, yung mga kabit ngayon, no? Sila pa talaga yung matatapang. Manahimik ka na. Sila pa talaga yung makakapal ang mukha. Dapat sa'yo sila. Are, Don't touch me! How dare you! How dare you then? Nasa loob kang pamamahay ko! Ganun. Hindi mo na ito magiging pamamahay kasi ako nang titira dito at ikaw, wala ka ng karapatan dito dahil hindi ka na mahal ng asawa mo. Talaga ititira mo yan? Pagkasamahin mo kami dito sa isang bubong? di ko naman kayo pagsasamahin. Oh, niya mo tapak mo lang yata. Man- Walang iya ka talaga rin! Tumigil ka, buntis ka lang. Papatulan kita. Alam mo ikaw, visit ka talagang babae ka sa buhay ko eh. Eto si Eden, wag mo nung pagbubuhatan ng kamay to ha, kasi hindi naman kayo titira dito sa iisang bahay. Dahil ikaw, visit ka, lumayas ka na. Wala kang puwang dito. Tapos yung pinipilit mo yung anak natin, alam mo, malaki-laki na rin yan eh. Kaya mo na yan. Uso naman mga single mom ngayon. Oh. I'm so sorry, girl. Narinig mo, di ba? Pinapalayas ka ng asawa mo. Huwag ka mag-alala. Kung sa ako aalis, hindi ko kayang masikmura makasama yung dalawang baboy dito sa pamamahay na to. Then that's good. Go away. Huwag ka nang babalik at huwag ka... Di pa tayo tapos? Ayos ka lang ba, babe? Sa tingin ba ayos ako? Ma'am, I-kiss mo. check up na lang kita. O ma, gaano ba ka-importante to? Ba't kailangan ko pang pumunta dito sa opisina mo para pag-usapan ng private yang kung ano man yan? Anak, napaka-importante nito para sa ating dalawa. Anong nangyayari sa buhay mo? Tama ba yung naging desisyon mo? Balita ko umalis yung tunay na asawa mo. Oh, bakit nangingialam ka? Eh di ba may asawa na ako? Pribado na yung buhay ko, hindi mo na dapat pakialaman yun. Anak, hindi naman sa nakikialam. Pero, ako pa rin yung nanay na magpapayo sa'yo ng tama mong gawin. Yang kabit, panandalian. Ma, kabit? Words mo naman. Hindi na siya magiging kabit kasi magiging legal ko na siya. Iiwanan ko na si Arian, kay Eden ako masaya. Nag-iisip ka ba? Ilang beses mo ba iniisip yan? Bago ka nagpakasal, sinabi mo sa akin na mahal mo si Arian. Ano na nangyari? Eh wala na. Renz, hindi ganun. Kung may problema kayong mag-asawa, solusyonan nyo. Pag-usapan nyo. Ma, pag wala nang pagmamahal sa isang tao, hindi mo na kailangan manatili pa dun. Wala nang bilang sa buhay ko si Arian. Si Eden na yung bago kong mahal ngayon. Si Eden na yung nagpapasaya sa akin. At saka, pwede ba ma? Huwag natin dito pag-usapan sa opisina mo pa talaga. Renz, nabibigla ka lang ng desisyon. Hindi ako naniniwalang hindi mo mahal si Arian. Alam mo, may chance pa para mag-usap kayo. Nasaan na ngayon si Arian? Hindi ko alam. Ba't kailangan ko pang alamin? Eh, pinaalis ko na nga, di ba? Cargo mo pa rin siya. Legal na asawa mo siya. Hindi mo sasabihin sa akin hindi mo alam. Cargo. Eh, marami naman tayong pera, di ba? Papaayos ko kay attorney agad yung annulment namin. Mabilisan lang yan. Magbibigay lang ako ng malaking halaga. Tapos. Ma, pwede ba? Huwag mo na akong pakialaman sa buhay ko. Malaki na ako. Alam ko na yung mga desisyon ko sa buhay. Tapos yung usapan.
May mga gagawin pa ako. May meeting pa akong pupuntahan. Good morning, Ma'am Gina. Attorney. Pinatawag niyo po ako. Yes, attorney. Dalawang bagay yung gusto kong paggawa sa'yo. Kailangan ko yata ng private investigator dahil umalis yung asawa ni Renz. Yung legal na asawa, gusto kong ipahanap mo. Sige po. Ikaw nang bahala doon. Pangalawa pang bilin ko sa'yo, kalahati ng mamanahin ni Renz, gusto kong mapapunta sa legal na asawa. Okay? Okay po. Yun lang. Makakaasa po kayo. Yun lang, attorney. Aasahan ko sa lalong madaling panahon na makita ko si Arian. Sa lalong madaling panahon, Ma'am Gina. Ako nang bahala sa lahat. Thank you. Arian, Ma, Arian. Tama pala sabi ni attorney na dito ka nakatira. opo, dito po ako muna nakituloy, pansamantala. Eh, parang ang init naman ng bahay mo. Okay ka lang ba dyan? Nahirap po, pero kakayanin po. Di na po ako pwede dun sa bahay. Eh, sa tingin mo ba hindi na kayo maaayos ni Renz? Parang imposible na pong maayos kami. Pinahanap kita kasi umalis ka nang hindi ka man lang dumaan sa akin. Eh kasi ma, hirap po na ginawa ni Renz eh. Parang hindi po kaya ng sikmura ko yun. Naiintindihan ko. Kaya nga ako sumunod sa'yo eh. Eh, pero hindi naman kaya ng konsensya kung diyan ka nakatira sa ganyang bahay. Ang baby. May hirap ka dyan, mainit. Ganito na lang ha. Meron pa tayong isang kondo sa Makati. Pumunta ka doon. Okay lang po ba? Okay lang. Tapos, kumuha ka ng isang pwesto. Kahit resto, alam ko naman kaya mo yun. Kaya mong i-manage yun. Tama, yun. Kumuha ka ng isang resto at akong bahala sa lahat. Sige po. Maraming pong salamat sa tulong niyo ah. Huwag po Huwag kang kayong mag-alala. Huwag kang mag-aatubiling humingi ng tulong sa akin. Mama mo ko, di ba? Nakakahiya po kasi parang wala na po akong rights para lumapit sa inyo. Tanggalin mo yung hiya. Alam kong anak ko ang may pagkukulang. Si Renz ang may kasalanan. Hindi ko na rin siya maapula. Kahit napakiusapan ko o pagalitan ko, hindi na rin nakikinig. Kaya wala na tayong magagawa sa bagay na yan. Hanggang antayin na lang natin na magsisi siya sa ginagawa niya. Basta ako, tandaan mo, lagi ako nakaalalay sa maliit na bagay hanggang sa malaking bagay. Naririto ako para sa inyong mag-ina. Okay? Maraming salamat po, ma. Sige, mag-impake ka na. Pasusundo kita sa driver bukas, okay? Sasendan kita ng panggastos mo sa bank account mo, okay? Sige po, ma. Sige, sige. Maraming salamat po. Bye-bye, mag-ingat ka, ha? Ano? Gusto ka na? Naku, Arian! Talagang Ma! tuwan-tuwa ako sa baby. Tumawa ng tumawa bago matulog, pero ubus na yung Ubus gatas na. niya. Yeah. Naku, siguro masarap ng tulog nito. Siyempre, Nakakatuwa. si Lola yung kasama. Malamang, kampante yan. Tsaka comfortable yan. Alam mo, Arian, sobrang salamat ako sa'yo. Kahit na nagkahiwalay kayo ng anak ko, hindi ka nagbago ng pakikitungo sa akin. Yung relasyon natin, ganun pa din. Naku ma, kayo pa ba? Di naman kayo iba sa akin. Tsaka ang laki po ng utang na loob ko sa inyo. Diba, binigay niyo ako ng panimula, kaya naitaguyod ko tong restaurant na to dahil po yun sa inyo. Tsaka, wala po akong karapatan para ilayo sa inyo yung anak ko. Sa'yo rin, Josh, ha? Kahit pa sabihin na hindi mo to kadugo, talagang tumayo kang bilang tatay. Bihira na yung lalaking ganyan, Arian, swerte mo na yan. Alam mo naman yung nangyari sa kanila, no? Kasalanan ng anak ko talaga. Kaya sobrang salamat ako sa inyong mag-asawa. Paano? Gabi na. Uwi na ako. Masyado akong nalibang sa baby na to. Sige po. Siguro, next week, balikan ko to. Parang, talaga sige po. nakakagigil. Ang baby. O, paano? Ingat po Una kayo, na ako, tita. ha? Ingat sige, po, sige, ma. Sige, bye-bye. Arian? Orange, kakaalis lang ni Mama. Di ba kayo nagpang-abot? Hindi. Buti nga, hindi kami nagpang-abot kasi sisermon na naman ako noon. Arian, gusto ko na rin sanang humingi ng pasensya tsaka sorry sa lahat nung nagawa ko. Pinabayaan kita tsaka yung baby natin. Sana dumating yung araw na mapatawad mo rin ako sa lahat ng nagawa ko kasi sobra ako nagsisisi na nawala kayo sa akin. Sino siya, Arian?
Ito yung taong tumanggap sa akin. Pare, Josh. Reds. Tumanggap sa akin kahit na buntis ako, tinanggap niya yung anak ko, inako niyang parang kanya. At naging okay yung buhay ko dahil din sa kanya. Naiintindihan ko, Arian. Ako nga, walang kwentang tao nasamahan mo. Baka itong si Josh. Mabuti. Tsaka, Josh, pare, alagaan mo si Arian Tsaka ikaw nang bahala sa mag-ina. Mag-alala pare. Etong si Talia, nasa tiyan pa lang ni Arian. Tunurin ko ng parang sarili kong anak. Masaya ako para sa inyo ni Arian. Di na rin ako magtatagal. Reds, kung gusto mong magpakaama dito, di ko naman to itatanggi sa'yo. Pwede mong dalaw-dalawin para makilala ka rin habang lumalaki. Sige, Arian. Sige. Enjoy kayo. Una na ako. Sige. Oh, baby. Ang ganda-ganda.